Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa pangalan po ng Panginoon. Muli po ay naririto tayo upang minsan pa ay magnilay at mag-aral ng salita ng Diyos. Ako po si Pastora Beth Cruzado ng Tigridor of Faith Church. Sa pamamahala po ng ating District Supervisor, Pastora Rebecca Quijada. Salamat sa Panginoon. Diyos po natin ay mabuti. Lagi po siyang sumasagana ang pagpapala sa ating lahat bilang mga anak po ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Bago po ang salita ng Panginoon at bahagi ng ating pananalangin, ayang purihin po natin at lagi nating sambahin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Awitin po natin, the steadfast love of the Lord never ceases. Hallelujah. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. New every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Purihin kayo, aming Panginoon, tunay na dakila ang inyong katapatan, kabutihan sa bawat buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pagkakataon upang kami po ay makapaglingkod sa inyong dakilang pangalan. Salamat sa pagpapagindapat po ninyo sa bawat isa sa amin. Malaya po kaming nakakalapit sa inyo ng mga nakaraang panahon. Hindi kami karapat-dapat, pero sa biyaya at tulong po ninyo, sa inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, nakalasap kami ng isang malaking pagpapala na kami malapit at malaya ang makalapit sa inyong dakilang pangalan. Pagsama po ninyo, o Banal na Espiritu, ngayong umaga, lalo tigit sa aming pong pagsasaluhang kapakinabangan ng aming buhay espiritual, pagpapala at patuloy na pagsama ay aming maranasan. Salamat sa inyo, aming Ama. Ito pang aming panalangin, pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Salamat po sa Panginoon. Minsan pa po ay tayo po ay naririto upang magkaisa at patuloy na pakinabangan ang biyaya ng Panginoon, pangangailangan ng ating buhay espiritual sa ikalalakas ng ating pananampalataya sa pamamagitan po ng pagpapalakas ng salita ng Diyos. Ating pong basahin ang ating pong pag-aaralang salita ng Diyos ngayong umaga mula sa unang Pedro, Kapitulo 2, ang talata po ay 9 hanggang 10. Basahin po natin ang salita ng Panginoon. Verse 9,
Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanya, patungo sa kahangahangang kaliwanagan. Verse 10, kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon na hindi kayo nakatatanggap ng habag, ngunit kayo'y tumanggap na kayo ng kanyang habag. Salamat sa Panginoon. At isa ang makikita po natin dito, na tayo po ay maliwanag na mga pinagpala ng Panginoon sa higit na pagpapalang mula sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Higit pa sa mga bagay na nakikita ng ating mga mata, higit pa sa mga bagay na ating pong nahawakan sa kapanahunan na ninanais at ninanasa ng sanlibutang pagpapalang lumilipas at hindi pang walang hanggan. Kaya salamat sa Panginoon, malinaw sa pamamagitan ng salita ng Diyos na dati tayo ay hindi po pag-aari ng Panginoon. Dati hindi mga pinagpala, dati hindi sakop ng Panginoon, pero ngayon po ay nasa pamamahala ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Tatalakayin po natin bilang nasa pamamahala o sakop ng Panginoon ay ano po baga ang dapat gawin ng isang nasa pamamahala o nasa pagiging sakop ng Diyos na buhay. May mga bagay pong dapat makita sa atin bilang nasasakop ng Panginoon. Katulad po ba ito ng isang mamamayan, ng isang barangay, bilang sakop ka ng barangay na yun, alam po natin na mayroon tayong kinasasakupan at yun po ay ang ama ng barangay. At tungkulin natin bilang mga mamamayan na pasakop kung anong batas mayroon siya, mga patakaran sa barangay na yon. At marapat na tayo po'y sumunod kung ano ang sinasabi ng namamahala po sa atin. Maging sa pagiging sakop ng isang bayan, mayroon tayong kinasasakupan at yun po ay ang mayora po natin or mayor ng bawat bayan na mayroon siyang mga bagay na ipasusunod sa atin na kailangan sundin natin bilang isang mamamayan ng bayan. At tayo bilang mga Pilipino, nasasakop tayo ng ating presidente at marapat kung anong batas mayroon siya ay ating sundin at ating pong paglaanan ng pagkakataon o pang-aralin sapagkat alam po natin na sa paglabag, sa pagdipagsunod sa pamamahala ng sino paman ay mayroon pong tinatawag na hindi mabuting kauuwian. Kaya tayo bilang sakop ng Diyos, may mga dapat gawin. Ano po ba ang ibig sabihin ng sakop? Ibig sabihin ay being tied. Tayo po ay nakatali, nakaangkla sa Panginoon. Bilong tayo sa Panginoon, naka-include tayo sa Diyos. At hindi po mahuna yung ating kinasasakupan. Hindi isang mapuhay na pananaligan bilang para po tayo maging sakop niya. At tayo, bilang sakop ng Panginoon, may mga dapat po tayong gampanan. Katulad ng nasabi po sa aklat po ng ating binasa sa aklat ng Pedro, Kapitulo 2. Sa una po, sa verse 1, sabi po dito, kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pangdaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Kaya, kung may batas po ang bayan, barangay at ating bansa, pagdating po sa Panginoon, bilang sakop tayo ng Panginoon, may mga bagay na pinasusunod po sa atin ng Panginoon. Ano po yun? Ang sabi do'y talikuran natin ang lahat ng kasamaan. At kahit hindi po natin isa-isahin, pero dito sa ating binasang aklat ay may mga tinutukoy na dapat talikuran po natin. At kung ating pong bubuurin lahat ng kasamaan, sabi din sa ating binasa, talikuran natin ang lahat ng kasamaan. Ano man pong sa ating isip at lalo tigit sa sinasabi ng salita ng Diyos, anumang masama ay mayroon pong iniuutos ang Panginoon na ito po'y talikuran natin bilang anak ng Diyos. Hindi po mabuting matingnan o makita
una ng Panginoon at ng kapwa-tao po natin na nagpapahayag po tayo'y mananampalataya ng Panginoon. Tayo'y mga Kristiyano, tagasunod ng kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Pero malabo at hindi natin makita yung sinasabing iniuutos ng Panginoon at pinapaalis sa atin at nag-aangking tayo mga anak ng Diyos o nasa pagiging sakop tayo ng Panginoon. Papansin natin, dati tayo ay hindi bayan ng Panginoon, pero ngayon bayan tayo ng ating Diyos. Kaya bilang bayan ng Diyos, nasasakop po tayo kung anong pamamahala mayroon ng ating Diyos na pinaglilingkuran. At isa sa sinasabi at iniuutos ng salita ng Diyos, talikuran natin ang lahat ng kasamaan. Katulad na nabanggit ko po sa atin kanina na hindi pwedeng ipahayag natin tayo mananampalataya, tayo mga Kristiyano, pero liwas o hiwas yung ating mga gawa sa pagiging Kristiyano. Nagpapahayag po tayo'y mga anak ng Diyos, pero malabo at hindi makita po sa atin yung pagiging anak ng Diyos. Di po ba? Kahit po sa literal na sa ating pagiging tao, pag sinabi niya na at may isang batang hindi maayos ang pag-uugali, kapag kilala doon sa isang barangay yung kanyang magulang, sabi ay tatanungin yan, kanino ba ikang anak yan? Ay kung kay ganito, ay kaya pala ganyan ang kanyang pag-uugali. Sapagkat alam po natin na kung sino yung nakakasakop sa atin, ay makikita kung ano po yung pag-uugaling mayroon po tayo. Kaya sabi dito, bilang mga pag-aari ng Panginoon, inangkin ng Panginoon na sa Kanya at tayo sinasakop ng Panginoon, inaasahan una ng Panginoon na tayo po ay tumalikod sa lahat ng uri ng kasamaan. Kaya bilang mga sakop ng Diyos o ng isa puso po natin, katulad ng verse 1, inaasahan ng Panginoon, tatalikuran natin ang lahat ng kasamaan. Basahin nga po natin yung ilang binanggit, lahat ng kasamaang, lahat ng pangdaraya. Pag sinabi pong pandaraya, hindi lang ito sa mga sukli o barya sa atin sa tindahan, kundi yung tinatawag na pandaraya natin sa ating kapwa, pagsisinungaling. Kasako po yan dyan. Ang sabi ito'y pagkukunwari. Dapat makita sa atin bilang mga Kristiyano na hindi po tayo mapagpaimbabaw. Sa loob ng simbahan, pagkabait-bait, paglabas ng bahay ay hindi na po gaon ang kanyang pag-uugali. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, yung pagkukunwari ay talikuran na po natin. Hindi po tayo mga Kristiyanong takot lang pag nakikita kung sino yung tagapanguna natin. Pastor natin, yung mga district supervisor po natin, matino ang mga gawa at parang napakababait. Pero pagtalikod ay may mga bagay na hindi po karapat-dapat na pag-iisip, pananalita at damdamin. Kundi ang sabi po doon ay kahit po ang mga pagkukunwari, pagpapaimbabaw, hindi pagiging makatotohanang pamumuhay ay pinapatalikuran po sa atin ng Panginoon bilang mga sakop po tayo ng Panginoon. Pagkainggit, kapag po tayo ay nakakaranas ng hindi katulad ng nararanasan ng iba, naiiba po ang ating damdamin. Kapag tayo po hindi pinagpapala, katulad ng ibang mga lingkod, katulad ng ibang mga anak ng Diyos, may mga nararamdaman po tayong kakaiba sa ating mga sarili. At yan po'y pasimulan ng pagkaroon ng damdaming naiinggit po tayo. At yan po ay hindi mabuting damdamin bilang mga anak ng Diyos at bilang mga nasa pagmamayari ng Panginoon. Pinatatalikuran ang pagiging mainggitin sa mga anak ng Diyos. Ito po ay hindi batas ng ating kinasasakupang denominasyon. Salita ng Diyos ang nagpapaalala sa atin na hindi po tayo dapat mainggitin. Ang sabi po dito ay ang paninirang puri. Oo, may mga pagkakataong alam po natin ang kwento ng ating mga kamanggagawa, mga kakristiyano, mga kapatid sa Panginoon, at minsan ay umiiral yung pagkukunwari na sa harapan ay ayos, pero pagtalikod ay kagat po natin sila sa kanilang mga batok. At yun po ay pinaalis sa atin ng Panginoon.
ang paninirang puri. Ang paninirang puri ay pagtalikod ng kausap mo ay binabanatan mo ng mga bagay na hindi karapat-dapat para sa kanya. Sapagkat alam po natin, maaring hindi natin nababanggit ng hayagan sa ating kaharap, pero may isang Diyos na sumasakop sa atin, na nakakaalam at nakatataho ng ating naiisip at na ating nararamdaman. Kaya una po, tumalikod sa lahat ng kasamaan. Pangalawa pong dapat nating maranasan bilang sakop ng Panginoon at nasa pamamahala ng Panginoon ay lagi nating panabikan ang lakas na galing sa Panginoon. Sapagkat alam po natin bilang mga Kristiyano na hindi po tayo pwedeng pahina-hina, sapagkat alam natin na ang ating kalaban ay hindi basta kapangyarihan ng sino paman. Kapangyarihan ng nasa himpapawid, hindi natin nakikita, pero laging handa sa pakikipaglaban at laging may nakalaang palaso po sa atin upang tayo po ay pabagsakin. Kaya sabi ng banal na kasulatan, lagi ninyong pakanasain ang kapangyarihang mula sa Panginoon. Sa verse 2, ang sabi po dito, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. At ang pangalawa po nating maitanim sa ating puso ngayong umaga ay nasain po natin, naisin natin, panabikan po natin ang makapagpapalakas sa bahaging espiritual. Tayo po maaring bilang mga tao sagana sa pampalakas ng katawan, sagana sa pagkain, pero ipinapayo ng salita ng Panginoon. Lagi nating naisin ang salita ng Panginoon na kung saan ay katulad ito ng gatas na makapagpapalakas sa bagong sanggol, panganak na sanggol. Lagi niyang ninanais yung gatas ng kanyang ina sapagkat yun ang ikalalago niya bilang bata. At tayo bilang mga Kristiyano ay pakanaisin po natin, hindi lang noong bago, kundi hanggang sa tayo po ay datnganan ng Panginoon, para hindi po tayo kakitaan ng parang ningas tukugon, lakas na lakas nung una, pero bandang huli ay nanghihina na. Hanggang sa dulo ng mga paglilingkod po natin, simula ng mapagpasya natin na kilalanin at panampalatayanan ng Panginoon, lagi po nating pahalagahan, naisin, gustuhin ang gatas na espiritual sa ikalalago ng ating buhay espiritual. Kaya tayo po kung paano natin ninais laging kumain ng mga bagay na ating itinuturo sa kung saang kainan, ay una po ay ang mga ikalalakas ng ating spiritual. Kasi ito po ay malaking sangkap upang tayo ay maging matatag bilang mga anak ng Diyos at bilang nasasakupan ng Panginoon. Doon po sa verse 2 ay gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago. May dahilan bakit po pinananais sa atin o dapat kailangang panabikan natin ang salita ng Panginoon sa ikalalago ng ating buhay espiritual. Malinaw po na hindi pwedeng lumago ang isang Kristiyano at hindi makatagal na wala sa kanya ang salita ng Panginoon. Malaking bahagi po ang salita ng Diyos upang masabi natin tayo'y talagang tagumpay. Sapagkat ito po ang tutulong sa atin upang mapagtagumpayan ang lahat po ng pakana ng kaaway. Maalala natin nang ang Panginoong Jesus ay tuksoin ng dyablo, wala siyang ibang inihaharap kundi ang salita ng Panginoon. Laging nasusulat. Sinasabi sa kasulatan na ganito. At ano pong nangyari? Iniwan siya ng dyablo upang mag-intay ng panibagong pagkakataon. Tandaan po natin mga kapatid, saglit lang tayong iiwanan ng panukso ng dyablo at muli siyang aatake sa darating na panahon. Kaya lagi pong ipinapayo ng salita ng Panginoon na lagi natin naisin ang salita ng Diyos na siyang tutulong sa atin upang malabanan natin ang lahat ng pakana ng kaaway. Kapag po ang pangangatwiran ng salita ng Diyos ay laging nasa atin, kung may atake ang kaaway, siya pong sandata natin. Bakit po? Ang salita ng Diyos ay katulad ng tabak na may magkabilang talim. Na pag may sinabi si Satanas sa atin, sa ating isip at damdamin, makapangangatwiran tayo sa harapan ng kaaway na sinungaling siya at ito ang totoo. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya ipinapayo po ng salita ng Diyos, lagi nating pakanaisin ang salita ng Panginoon. At kung mayroon pong inaasahan sa atin ang Panginoon ay hindi paurong.
bilang sakop ng Panginoon, may pag-unlad sa bahaging pagpapasakop sa Diyos. Napakadelikado or hindi po magandang tingnan sa isang Kristiyano nung una ay hamon na hamon. Napakalakas sa pagsunod at pagpapasakop sa Diyos, pero habang siya po ay nakakadanas ng pagsubok at mga pasanin sa buhay, habang tumatagal ay iniiwanan po niya yung pangangatwiran at kung ano ang nais ng Panginoon. Pero sa atin po bilang mga pinili ng Panginoon, dating hindi bayan ng Diyos, dating nasa kadiliman pero inilipat ng Panginoon sa isang mas maliwanag at kagilagilalas na liwanag na mula sa Panginoon. Paunlad po ang ating pagsunod bilang sakop ng Panginoon. Bawat araw dinaragdag ng Panginoon kung ano yung mga bagay na ikabubuti po natin at ikalalago sa bahaging spiritual. Sapagkat hindi po pang maghapon ang ating pagpapasakop sa Diyos. Tayo bilang mga sinakop ng Panginoon hanggang ito'y sa dulo ng buhay natin at hanggang sa pagdating ng Panginoon. Bilang mga lingkod ng Diyos at mga anak ng Diyos, hindi magpapasakop bukas at sa makalawa ay hindi na. Kumbaga, consistent ang ating pagpapasakop sa Panginoon. At sa lahat ng aspeto ng buhay natin, isang mabuting bagay na ipasakop talaga po natin sa Panginoon. Sapagkat sa pagpapasya, kailanman ang Diyos ay hindi magkakamali. Sa mga instruction na ibibigay sa atin ng Panginoon kung ano yung dapat gawin, hindi siya magkakamali. Tayo po ang laging nagkakamali. Pag tayo po'y humahakbang sa ganang sarili natin at hindi po ito nakaangkla sa salita ng Diyos, pag nakapagpasya po tayo, madalas nagkakamali po tayo. Pero kung ang ating pamumuhay, mga pagpapasya, pangarap, desisyon sa buhay, ay nakatuon at kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Sabi ko nga po sa mga gawain pinupuntahan natin, ano man ang mangyari sa mundong ito, kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos, lahat ng mga mangyayari, ang kagutuman, yung mga kaguluhang yan, nasusulat na. At kailangan hindi tayo madaig ng takot sapagkat alam natin, napakalipas ng buhay na ito ay may inihandang isang dakilang buhay at kasiyasiyang buhay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya mahalaga sa bawat umaga, sa bawat oras na kailangan natin ang lakas. Hindi natin po ito mabibili sa Jollibee, hindi natin mabibili sa McDo ang lakas na kailangan natin sa bahaging spiritual. Sa salita lamang po ng Panginoon natin makukuha ang lakas. Sapagkat malinaw ang pakikipagbaka natin ay hindi sa laman at dugo, kundi sa kapangyarihang nasa himpapawid na laging handang palasuin po tayo upang tayo po ay pabagsakin. Pero kung ang salita ng Diyos ay nasa atin, nakakover sa ating puso, nakakover sa ating pag-iisip ang salita ng Panginoon, makakalaban po tayo or makapagpapatuloy po tayong may katatagan. Bakit po? Sapagkat yung tatag na yun ay mula sa salita ng Diyos na magbibigay hamon upang mapagpasyahan natin kung ano yung nararapat. Pangalawa po yun bilang ating pong maikintal sa puso't isip natin, panabikan ang kalakasang mula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Sikapin natin bawat araw, mayroon tayong nininilay. Alam niyo po, kami pong mga taga Marinduque sa biyaya ng Panginoon, pamamahala ng Pastora Rebecca Quijada ay lagi po kapag prayer meeting o meeting ng mga kapastoran, laging may memory verse. At pag ikaw ay lingkod ng Panginoon, parang rereklamo ka, bakit baga ito kasing aking memory ay napaka marami na, full memory na sa maraming isipin. Pero yung salita ng Diyos ay hindi po yan makakasikip sa ating pag-iisip. Yan po ay makapagpapaluag pa ng ating mga pag-iisip upang yung mga nakakabigat na isipin ay mapalitan ng kaginhawahan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Lagi po yan at biglang paiikutin, hindi lang isa. At malaking tulong po yan bilang mga lingkod ng Panginoon nang lagi po tayong magnilay, pagnilay-nilayan at sauluhin po ang salita ng Panginoon. Sapagkat yan ang ating sandata, yan po ang ating ilalaban sa pakanan ng kaaway. Pangtatlo po, mga kapatid, ay ang mag-alay sa Panginoon ng mga bagay, ng mga spiritual na handog. Pagdating po sa verse 5, basahin po natin, ang sabi po dito, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong spiritual, bilang mga paring itinalaga para sa Diyos,
Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual, kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo, sapagat sinasabi ng kasulatan, tingnan ninyo, inialay ko sa Siyon ng isang batong panulukan, pinili at mahalaga, hindi mapapahiya ang sinumang sumampalataya sa Kanya. Mahalaga po sa buhay po natin bilang mga sakop ng Diyos, pag-aari ng Panginoon, na makapaghandog po tayo sa Diyos. At isa sa pangunahing hinihinging handog ng Panginoon sa atin ay ang ating mga buhay na kasiya-siya. Hindi po, oo, mahalaga yung pananalapi at anumang mga inihahandog natin. Sa atin pong mga pastor, minsan ay mahihingi pa ng paumanhin ng mga membro. Pastor, ako po talaga'y nais magbigay, pero wala man lang po akong hanap buhay at walang maibigay na pinansyal. Pero alam po natin bilang mga lingkod ng Panginoon na mahalaga mismo ang kanilang mga katawan. Pagdating ng araw ng pananambahan ay makikita nating nasa harapan ng Panginoon. Sapagkat yun po ang hinahanap ng Panginoon. Yung kasiyasiyang buhay po natin, kapag ang isang Kristiyano, bagamat walang pananalapi, pero mahalaga din po yun, hindi para mapakinabangan tayo ng Panginoon, kundi tayo mismo ay makaranas ng pagpapala ng Panginoon, na tayo makapagdala sa templo ng Panginoon. Kung sa mga unang mga lingkod at mga tao nung una, hindi sila pumupunta sa templo ng Panginoon nang walang anumang handog. Pero alam natin na ang Panginoon ay mapagbiyaya at kung wala tayong madalang anuman, mismong yung buhay natin ay madala natin sa harapan ng Panginoon, sa araw ng pananambahan. At yun po ang nais ng Panginoon, mag-alay sa Panginoon ng mga spiritual na handog natin sa Panginoon. Oo, wala tayong dalang bato-bato or mga pananalapi natin para ihandog, i-offer natin sa Panginoon. Pero tayo bilang mismong Kanya, pag-aari ng Panginoon, yung ating buhay, isip, damdamin, ay sa panahon ng pagsamba ay nadadala natin sa harapan ng Panginoon. Isa lang nga lang po ang nakakalungkot, wala na nga po tayong dala na ano pa mang handog sa Panginoon. Tapos pag nasa loob tayo ng simbahan, wala pa rin ang isip natin sa Panginoon. Gawin natin yung pinakamabuti natin, wala man tayong madalang handog sa Panginoon. Pero kapag nakita ng buong puso nating sinasamba ang Panginoon, yung pag-awit natin sa Panginoon, para bang may malaking pera sa bulsa natin, yung pagsamba natin sa Panginoon, parang pinagpala tayo ng milyon na pananalapi. Bakit po? Merong mga taong makikita natin ang ngiti, pag may maraking pera sa kanyang bulsa. Pero tayo mga Kristiyano, mga sinasakop ng Panginoon, pagmamayari ng Panginoon, kahit walang anumang salapi sa ating mga bulsa patungo sa mga templong ating pong pinupuntahan. Pero abot talaga sa langit ang ating galak na tayo'y sasamba na sa Panginoon. Nawa, mga kapatid, ay pag tayo po'y papunta sa simbahan at walang maihandog, ay para pong darating tayo sa loob ng church na lugi, mga Kristiyanong lugi, dahil naiisip niyang wala siyang mai-offering. Kita yun ng Panginoon na tayo nalulungkot, pero wag na po natin isama yung ating mga ngiti, na parang nalulungkot tayo at wala tayong maihandog. Pero isipin natin, itong buhay na ito ang pinakadakilang handog natin sa Panginoon. Pagdating po natin sa church, bakit po? Magiging pagpapala po tayo sa ating mga kapatid. Pero kung mismong tayo, pag dumating sa simbahan na parang nalugo-lugo po tayo at hindi makahamon ng ating katabi. Pero kung ating mga mukha pagdating sa church ay nakikitang pinagpala ng Panginoon, mag-aakala po yung katabi mo na ikaw ay maraming pera sa iyong bulsa. Pero ang totoo, alam ng Diyos wala kang maihandog na anumang pinansyal. Pero kung magawa natin yung pinakamabuti, makapag-alay tayo sa Panginoon ng spiritual na paghahandog natin sa Panginoon. Yung pagpupuri natin, gawin natin yung pinakamabuting pagpupuri pagdating sa templo ng Panginoon. Gawin natin yung mahusay na pakikinig ng salita ng Diyos. Yung ating pong mga katabi, yan pwede nating makakwentuhan pakalipas ng service. Kuhain po natin na gawin natin yung pinakamabuti nating paghahandog sa Diyos, pati ating pandinig, pati yung ating mga mata. Pag may nagsasalita hindi kung saan-saan,
At huwag yung laging tayo ng tayo. Bago mag-start ang gawain, kung ano yung makakagambala po sa atin, gawin na natin bago pa mag-start yung gawain. Hindi dahil sa tayo po ay parang nagabanal-banalan, kundi ang puntos ko po doon ay gawin natin yung pinakamabuti nating pagsamba sa Panginoon. Sabi ko nga po sa mga membro, kung tutuusin, buong araw ang araw ng linggo para sa Panginoon. Minsan ay 3 oras pa lamang po sa church, ay parang kinakatin na ang katawan at kailangang lumabas na ng simbahan. Kailangan pong makapaghandog tayo sa Panginoon ng mga spiritual na paghandog natin sa Diyos. Ialay natin ang ating buhay na isang handog na kasiyasiya, karapat-dapat sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Salamat po sa Panginoon at ito'y makukuha po natin sa lubos nating pagpapasakop sa Diyos. Tandaan po natin, katulad ng ating binasa, dati tayo'y hindi bayan ng Diyos, pero ngayon po'y bayan tayo ng Panginoon at tayo'y nasa sakop o pamamahala ng ating Diyos na buhay. Isang mabuting bagay at isang nakakalakas ng loob, ang nakakasakop po sa atin ay ang Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, may-ari ng langit at ng lupa. At hindi po tayo nag-aatubiling lumapit sa nakakasakop sa atin sapagkat siya'y may kakayanang magpasya kung ano ang nararapat. Kung ang tingin ng tao sa isang hari o isang presidente ay makapangyarihan, pag sinabi niya ay yun na, lalo tigit ang Panginoon. Pag sinabi niyang pagpapalain ka, pagpapalain ka. Pag sinabi niyang sasamahan ka ng Panginoon, sasamahan tayo ng Panginoon. Sapagkat may pagkabula pa ang sasabihin ng mga hari at ng presidente, maraming mga pangako, pero madalang po ang natutupad. Pero sa Diyos na ating kinasasakupan, sa Diyos na naglipat sa isang panibagong buhay natin at magandang buhay, pag sinabi niya, kanyang gagawin po sa atin. Pag sinabi niya, kakasamahin niya tayo sa langit na bayan, kakasamahin po niya tayo. Pero may mga bagay po tayong dapat sundin, katulad ng pagsunod sa mga presidente at sino pa mang nakakasakop. Pag sinabi niya, talikuran ang lahat ng kasamahan, sa tulong at biyaya ng Panginoon, talikuran po natin. Pag sinabing lahat, walang ititira. Isuko po natin lubos ang ating mga buhay sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Tanim natin sa ating mga puso, sakop po tayo ng Panginoon. Naka-tied po tayo sa Diyos, nakaangkla tayo sa Panginoon. Tayo po ay nasa pamamahala ng ating Diyos na pumili po sa atin. Purihin ang Panginoon, pagpalain po tayo ng Panginoon, magpanalanginan po tayo sa isa't isa, saan man po nang dako tayo naroroon, nasa ibang bansa man, nasa kabilang ibayo, nasa gitna ng karagatan. Ang Diyos po ay hindi maiksi ang kamay upang tayo po ay pakinggan sa mga panalangin natin. At maaaring hindi po sa online po ay nakakapanalanginan po tayo ng mas mahaba dahil limited lang po ang oras natin dito. Pero pakalipas po ng ating mga ganitong gawain ay pwede po tayo magpanalanginan sa isa't isa. Pag-pray din po ninyo ang probinsya ng Marinduque, mga kapastoran, at ang Diyos po ang sumama sa ating lahat. Makatagal po tayo hanggang sa hantungan ng takbuhing ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos, tayo po magwakas sa panalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo bilang inyong mga sakop, nasa inyong pag-aari at inangkin po ninyo kami. Isa ang tiyak, kami po'y nag-aangkin ng hindi ninyo pagpapabaya, bagkos ang inyong laging pagsakop at pagtulong, pag-alalay, pagsama sa aming lahat, mararanasan po namin anumang panahon, saan man lugar, sapagkat kayo po ay Diyos na makapangyarihan. Pagpalain po ninyo ang lahat naming nakasama sa pag-aaral ng inyong salita ngayong umaga. Pagpalain po ninyo ang inyong mga lingkod, magang hindi po namin nakikita na mga lingkod po ninyo at mga kapatid namin na nasa mga hirap na sitwasyon, mahirap na lugar, abutin po ninyo ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Kayo po ang aming pag-asa. Tulungan po ninyo kami na laging naisin ang kalakasan mula sa inyo. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na makapaghandog ng isang handog na kasiyasiya at karapat-dapat sa nakasasako po sa amin. Kayo yon, aming Panginoon. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, lahat ng mga kapastoran buong mundo, mga lingkod po ninyo na walang itinataas na pangalan maliban sa pangalan po ninyo, Panginoong Hesus. Salamat po, pag-iingat, pagpapala, spiritual at pinansyal, physical, Panginoon.
maranasan ng inyong mga lingkod. Sa inyong papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Salamat po. God bless po. Ingatan po tayong lubos ng Panginoon, maging sa bahaging spiritual po natin.